Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kamusta na po kayo? At sa lahat po ng mga nanonood sa atin saan mang panig ng mundo, kamusta na po kayo? Sana po'y wala kayong masyadong iniinda, pinoproblema, o kaya naman ay, medyo walang peace of mind. Pero kung kayo po ay may problemang legal, gusto nyong kumonsulta, eto na po ang programang para sa inyo. Ako po inyong Mare ng Bayan, Mare Yao, kasama natin ngayong gabi. Ang sasagot sa inyong mga suliranin pagdating sa batas, walang iba, kundi sa Attorney PG Galang. Good evening, Attorney. Ay, good evening. Good evening sa lahat ng mga nanonood sa amin sa Facebook at saka sa YouTube. Hello po sa inyong lahat. Ano na sa mga ibang lugar nga, ano. Ang hirap naman na may problema ka tapos malayo ka sa Pilipinas. Pero yung problema mo nandito. Ay, ang sakit sa bungo. Oo nga. Ikaw pa naman, di ba, Oo. madami kang Ay, ang dami. advokasya mo ay sa mga overseas Filipino Oo. workers. Alam mo, nagiging problema ng ating mga overseas Ano? Filipino workers, puro family matters. Oo nga. Actually, alam mo, sa Oo. totoo lang, ako di ba, yung sasabi lang, swerte, OFW. Pero alam mo yung karamihan, kung pwede namang hindi sila umalis, hindi sila aalis Totoo. Di Kasi ba? big sana tututs. Totoo. Tututs. Di ba? Oo naman, I mean, ang magandang umalis kung choice mong umalis, hindi yung kailangan mong umalis. Totoo yan. Alam Diba? mo, nagiging issue nila dyan, it's either number one, kasal, sakal. Oo. Yan. At saka pambababae, mga panlalalaki. Ay, oo. May ganyan, Ay, oo kala naman. mo ba? Of course naman. I mean, Diba? equal opportunity. Kaya nga, at saka Diba? hindi lang yan, meron din yung away sa anak. Away sa anak. Adoption. Ay, Ayan. oo. Pati na rin ang binigyan ng pera pagkatapos papagawa ang bahay. Ay, alam mo, Breadwinner ang peg. I know. Hindi ba, nung mga nakaraang episodes, yun ang isang problema nung caller na. Yes. Tama, di ba? Yung ano siya dati, nang doon ko lang nalaman yung on-board. On-board O, siya on board noon, siya. diba? O, diba? OFW siya OFW noon. siya. Na nagkaroon ng pinadadala ng pera ang mga Ano mga kamag-anak. bumili ng motor. Yes. Ayun, Ito, tama. kamag-anak, pinadadala ng pera. Kala niya may bahay niya. Pagtingin niya, yero pa lang. Oo, nasaan na? Saan ang bahay na wala. Alam mo yung kay breadwinner ni Vice Ganda, it's actually very true. There are a lot of OFWs na they really pay, they really give money. At the end of the day, pag uwi nila dito, nga. Sad yun talaga. Very, very sad. Kasi alam mo, actually, kung sa isang, parang sa isang town sa mga probinsya, yun, di ba, merong talaga, I don't know kung totoo yun, pero ito, yung, parang meron talagang, yung, lahat, karamihan sa kanila, like, puputang lahat sila, Italy. Lahat sila tayo. Lahat Lahat sila. na Italy. Di ba, hindi? Totoo yan. Di ba, yung parang lahat sila, yung sa town na yan, nagiging OFW, let's say, sa Italy. Isang town naman, nagiging OFW, lahat sa, di ba? Kasi nagre-refer sila. Nagre-refer, oo. Oo. Tapos malalaman mo na medyo umuunlad. Kasi ang gaganda na ng mga bahay. Correct. At Diba? least maganda yung ganyan. Yung Oo. nagtutulungan. Paano kung nagsisiraan? I know, Yun di ba? lang. Kaya, yung sinasabi mong bahay, talagang, yun ang unang-unang ini-invest, ang unang pinupundara ng mga OFW. Dapat, Bahay, dapat no? naman. Ito naman ang tanong ko, no? Oo. Kasi dahil karamihan din, binibigay ang pera sa kamag-anak. Example, Oo. bibigay niya sa kapatid. Yung kapatid may asawa na. Oh, Komplikasyon arises. Oo nga, sana. Alam mo yung tipong binibigay yung pera pagkatapos, remember may OFWs din tayong Oo. na tumawag dito, binibigay niya yung pera sa kapatid niya, pinapautang. Naalala mo yun? Oo. Pagkatapos nawala niya yung Oo pera. nga. Alam mo yun? Alam mo, OMG. meron bang fasilidad ang ating gobyerno sa mga ganyang mga pangangailangan na yung sila yung mamahala sa mga pondong gustong ibigay ng OFW sa kanilang pamilya for a specific purpose? Parang trust Walang fund. ganun eh. Walang ganun Pero maganda yung ganun para yes, maiwasan parang yung, provident fund. oo, na parang meron lang mga authorized na uses for it, tapos kung sino yung Wali eh. tapos Walang kailangan bago ganyan. ma-release yung susunod na pondo, Oo. ayaw nga ay maibigay na. Pero ito Oo. pondo, ito numbers naman daw. Ito numbers. Nagagalit na oo. sa atin. Okay, sa mga gustong
Sa mga OFWs, sa mga taong gustong mag-text sa atin, ito ang mga numbers na pwede niyong tawagan. Ay, kahit nasaan kayo, gawan nyo na ng paraan. Pag sa Globe, it's 0954-310, 310-0331. And for Smart, it's 0961-770-8807. Pwede rin sa Facebook Messenger para dun sa mga nasa ibang bansa. Yes, ayan. So, kung gusto nyo naman tumawag, pwede kayong makipag-coordinate sa ating mga staff Yes. dito. At kung urgent na urgent, pwedeng sabihin urgent Oo. para makita nila at pwedeng ipila sa mas Oo. maaga. Pero ang kung inyong sobrang katanungan. urgent yan, ilalapit na natin sa gobyerno. Ayan, yan. that's correct. Kasi, Okay. oo. Speaking of, ang layo nito. Oo nga. Chamboanga. Uy, maganda dyan. Ano ang, di ba, Chabacano? Chabacano. Yung Tama parang ba ano ako? yun, parang Espanyol. Oo, ang galing nila mag-Espanyol, no? Yung mga Oo. Chabacano dyan. There was one time pumunta ako ng Zamboanga. Kahit yung dasal nila. Chabacano. Chabacano. Yung okay. Our Father nila, Chabacano. Wow. At ang best memory ko sa Zamboanga, yung kanilang kuratsa. Ako yun eh. Ikaw ba nakukuratsa? Kuratsa, di ba? Sabi nila, ang babaeng walang pahinga. Oo. Hindi, Kuratsa. kuratsa, yung ang tawag doon. Yung Ikaw din yun eh. lobster. Yung lobster na malaki. Kuratsa. Okay, kuratsa. Yung itsura Ah. niya, yung... Yan! Ay, ang sarap. Sabi ng mga tao, ano yung pinagsisigawan nila? Nakikita ho namin yung picture. Ng kuratsa. Oo, ng Masarap kuratsa. yan. Oo. Famous ang Zamboanga dyan Ano, sa ano kuratsa. bang ano yan? Ano ang... May aligiri ba yan? Oo, yung ulo niyan, puro alige. Yung malaking... We! Oo. Hindi lang porke mataba, ganyan. Oo, Hindi. oo. Talagang puro aligi siya. Halos, oo. Sarap Ang yan. alimangong puro alige. Ganun Ayan, ba yun? ganun. Ayan, ito yung malaki ng ano nila. Yan ang kuratsa. Kuratsa. Okay, anyway, Sige, saka na yan. anyway. Okay, sige. Natakam tuloy ako sa kuratsa. Okay. Itong si Khalil, hindi daw siya kuratsa. Okay. At O, tataka. 27 years old siya. Ang tatay ko po ay nagkaroon ng ay, ito na. Uy! Sa UAE. Tama ko, nga tama ng naman. pinag-uusapan natin. Nagbilang ang Helka, mare. Okay. Ang tatay ko po ay nagkaroon ng malaking loan habang nagtatrabaho sa UAE. Pero napauwi siya sa Pilipinas matapos siyang ma-lay off at hindi na niya maipagpatuloy ang pagbabayad. Hanggang ngayon ay nakakatanggap pa rin siya ng emails at tawag mula sa collection agents at sinasabihan siyang maaring maban sa pagbalik sa UAE. Nag-aalala po ako dahil balak ko ring magtrabaho sa UAE at sundan ang career path niya. Maari po bang habulin ng bangko ang mga assets namin dito sa Pilipinas? At maapektuhan ba ang aplikasyon ko sa UAE sa ibang bansa dahil sa utang ng tatay ko? Ay, magandang tanong Ay, to. actually, baka ikaw mas magandang sumagot dito, no, kaysa sa akin. Dahil siguro madalas mangyari to. Oh, madalas mangyari yan. Ah. Pero kasi, ito But I naman, don't think na ma-affect ang... Yes. Diba, iba ang tatay mo, iba ikaw. Correct. Diba? So, kung yung utang ng tatay mo, it will affect him. Diba? Pero yung kunyari, kung the financials of your father will not affect your credentials, I would suppose, diba? Dahil hindi naman, porket anak ka ng tatay mo, yung utang ng tatay mo o yung bad credit ng tatay mo will extend to you. What can be affected though, I think, on a practical level is that kung kailangan ng funds para ikaw ay makapag-abroad, yung pag-aaral mo, o yung kung ano man, kung wala ng pera ang tatay mo para matustusan yun, baka nga ikaw ay hindi makalipad or maka-on board. You know, ba? Yeah. Pero may tanong ako si attorney ha. Kasi UAE to ha. Ano bang meron sa UAE? Sige. UAE is far different from any other OFW countries. Bakit? Sige nga. Ang UAE is quite strict On financial, on everything. Talaga? Mahirap ang UAE na United Arab Emirates. You know, it's a Saudian medyo One of the most progressive Middle yes, Eastern it is countries. progressive, but the law sometimes are different. So hindi ako sure. Ayan, hindi ako sure. Saan ba ang utang niya? Dito sa Pilipinas? Nandun ang utang niya. Okay, Okay, andun ang utang niya. Ngayon, kasi hindi niya sinabi kung saan yung utang dito o sa Pilipinas ando doon ang utang ng tatay niya, kaya email ang ano niya Kaya email. Ang tanong ko, kung sakaling nasa ibang bansa ang utang, may property siya dito. Nakapag-ipon dito. So, pwede bang mahabol yun? Mahihirapan. Hindi, wala. Medyo hindi yun. Only as to properties. Dahil the bank will not have jurisdiction to Over the Philippines. unless at
The only time is if it's in collateral, di ba? But no bank will accept collateral located in another country. It's too difficult to foreclose. It's too difficult to... Ah, really? Ay, paano, paano sila mag-iilit? Di Yes, ba? oo. Ngayon, pagdating naman dun sa anak niya, I think baka lang po ito, hindi pa baboy, hindi Buyat pa na manok. manok. Baka lang to. Ah. Pag on the same company ka, wag ka na dun sa same Oh, baka company. bad record na ang daddy mo doon. Umalis ka na lang, pumunta ka sa ibang kumpanya na pwede. Kasi hindi naman ikaw yung bad No, record. kasi, kasi ako, I just assume na dito sa Pilipinas yung bangko. Pero kung sa UAE yung ano, Hindi mahabol. hindi ko ke-claim na alam ko ang batas ng UAE. Mas alam pa ni Marian Ay, hindi ko rin siguro. Pero mas alam ko, familiar ka. Mas very familiar strict ka. lang talaga very sila. strict. So, I would Mukhang hindi na talaga makakabalik yung tatay niya. Oo, so maybe find other avenues. Huwag ka na lang sa UAE. Huwag ka na sa UAE. Oh, sige. Oo, Okay. pero yung anak, pwede ka naman sa UAE. Huwag ka lang magtrabaho dun sa pinagtrabahuan ng tatay mo. Oh, sige. Okay. Totoo yun. Kasi Oh. you'll never know. Malitang mundo dun eh. O sa bagay. Baka mamaya mahanap Oh, ka pa. actually, on a practical sense, yes. At lalo na kung Yes. you're in another country, you'd prefer to be secure, safe, and Exactly. peaceful. And kung lagi ka Oo. nag-aalala kung mawawala ka ng trabaho, huwag ka na lang dun. O pwede ka naman pumunta ng ibang bansa. Oo nga. Like, ang dami naman pwede dyan eh. Ay, mga katabing sa Saudi. Europe. Hindi pwede. Hindi rin pwede. Pare-pareha sila. Ay, isa lang ba kanilang ano? Pare-pareha sa mga yan. Very, Ah? very strict. Very Very strict. So, that's why even our OFWs are always reminded that they have to be very careful in every step of the way. At saka ang alam ko doon, pag ikay nagkamali, medyo matindi ang mga penalties Ay, nila. nako. At saka hindi sila I mean, I'm not saying na no, pero ang kanilang batas very harsh. Yes. Lalo na minsan sa foreigners. Oo. They're pro their country Yeah. rather than foreigners, di ba? Wala tayong magagawa yun dahil they have the right to govern their Yes, land. oo. Unless it's violative of human rights, international human rights. Pero Yes. sometimes they don't care. Ba't ka nasa bansa namin? Sasabihin niya, di ba? Ay, Oh, kasi nga, punta ka sa labas. kayo ang may pera eh. Kayo Oo makapagsasweldo sa amin. That's right. So, ako personally, sabi ni attorney sa'yo, yung sa tatay mo, mahirap makuha dito. Pero yung ikaw, mag-isip ka kung pupunta ka talaga doon o baka naman may other options ka. Yes. Kasi maliit ang mundo ng OFW sa UAE. Once na marinig ng isang katrabaho na nandiyan ka at yung surname nyo lang ay the same, baka i-refer ka at baka mamaya nandito mahahabol pa rin yung I'm saying this one, it's because hindi dahil yung sa batas, kundi practical Okay. dictates. No, No, practical I lang. like that, kasi minsan ang mas magandang solusyon is practical eh. Totoo yan, totoo yan. Anyway. Okay, good luck na lang sa'yo, ha? Okay, anyway, ito na. Ay, ang ganda Oo naman. nga eh, kaya hindi ako pa tinitingnan eh. Yun talaga siya, ang ganda naman na kanyang piniling alias. Gustong-gusto ko pa naman yan, karaoke. Oo nga. Mahilig ka mag-karaoke? Mahilig ako mag-karaoke, walang hilig ang karaoke Sabi. sa akin. Ikaw ba'y dinidemanda ng mga scriptwriter? Kasi laging iba ang lyrics Oo mo. nga, at saka iba ang tono ko. Talaga. Talaga madidemanda Pero ka. sa utak ko, tama yung tono ko Ay. eh. Ako pa yung galit eh. Ako pa yung galit. Okay, sige. Oo. General Trias, Cavite. Ang layo na naman, Oo nga, Cavite. sa Etivac tayo. Oo nga, Cavite. Dapat karaoke. magaling kumunta tong si karaoke ah. Sample. Okay. O, karaoke. Hello po. Ay, Parang maganda nga ang boses Maganda. niya. Mukhang may ibubuga naman siya. Oo. So, Bigyan karaoke. mo nga kami ng, sample Hello, dyan. good evening po. Mukhang magaling kang kumanta, no? Hindi po Kasi tinan mo naman yung screen name. Karaoke. Karaoke. Magaling kumanta yung bata. Oo nga. Yung naririnig ko sa katabi mo. hello po. Hello. Sige, karaoke. Ano ang aming maitutulong Gusto po sa'yo? kasi yun, nagbukas po kami ng karaoke ng around 12. Ayun. Alam nyo, ang problema niya karaoke. Hindi ang pangalan niya karaoke. Kayo Videoke pala. po, videoke. Video Sige, okay. okay, Sige. videoke. Oo. Nagbukas Nagbukas kayo po ng kami videoke. videoke around 12 until 8 p.m. 12 ng Bali po tanghali. kami sa kapitbahay. 12 ng tanghali. Hanggang 8 p.m. Opo. daw. Hanggang 8 p.m. Bali po, nung alas 12, nagbukas kami, mga 1:30, tumatawag na po to si kapitbahay sa barangay.
Oo. para pahinain yung video okay namin. Okay. Hinaan nyo ba? Naka-anim na balik po yun hanggang alas 8 ng gabi Oo. para pahinaan. May party Pagdating po kayo ng noon alas or 8, wala lang? Gusto nyo lang mag-video okay noon? Hindi, negosyo eh. Ah, negosyo. Negosyo nyo ba yan o Bali- meron na kayong party? Hindi po. May Pa- okasyon po. Birthday May po ng apo ko. okasyon. Ah, Okasyon. okasyon. Kala ko nagbukas kayo ng negosyong karaoke. Hindi. Hindi po. Nagbukas lang sila. As in, literal, binuksan nila yung Ah, karaoke literal. nila. Opo. Bali po, pagdating ng alas 8 ng gabi, nagpatawag ulit sila ng barangay Oo. para confiscate yung videoke. Oh. Bakit naman, hindi po alas namin 8 pa lang binigay. naman Ang ginawa na lang po namin, nakiusap kami sa barangay para patayin yung videoke. Ang Oh. kaso po, ito si kapitbahay, nagpunta po sa barangay kinabukasan para ireklamo. Dahil, Sa ingay ko po. Sa ingay po ng video okay. tapos na yun eh. The next day ulit yun. Ba't nagkaraoke kayo ulit? Hindi, parang Hindi na po. yung kahapon, hindi makalet Hindi siya maka-get over? Hindi siya maka-move on dun sa nangyari paano kahapon. napanaginipan Bali po daw kasi, niya? Oo. 2024, naglatag po ako ng swimming pool sa labas ng bahay namin. Meron Tapos pala ang may sabi backstory niya, to ano, so, Opo, umabot po ng alas 10 ng gabi yung kantahan namin. Tapos pagdating po ng alas 10, pinatay namin. kasi Tapos usually, nagkwentuhan na lang po kami sa labas ng Oo. bahay. Lumabas po siya at nagre-reklamo. Yun po yung unang-unang namin Insidente. insidente. Tapos yung pangalawa po, nagtalo po kami ng asawa ko, nakikinig po sila. Sinama niya po sa barangay yon. Ngayon, ang gusto niya po, pagtapos daw po ng sumon sa barangay, iakit niya daw po sa korte. ano ganito naman po. ikakaso niya kung hindi naman kayo nag-violate ng, ang ano niya po, para daw po hindi ituloy yung kaso sa korte, paalisin niya daw po ako ng 1 week. Within 1 week, kailangan wala na daw po ako sa nirerentahan kong bahay. hindi, hayaan mo siyang magkasunod. Hindi, tanong lang. Ang tanong ko, kasi sabi niya sa labas ng bahay niya. Yung una, Hindi, yung sa una labas yun. po ng bahay ko, na inupahan kong bahay. Hindi, question. Yung labas ng bahay mo, may gate ka ba sa labas ng gate mo? Bali, Sa loob nasa ng ali gate po mo? ako eh. Ha? Pangalawang bahay po is main road na. Ali Pangalawang yung bahay kanilang po ako, papunta ali. sa palabas ng main road. Bali siya, nasa kabilang ali po. Tapos, yung anak niya, katabing bahay ko. Na-sandwich ka sa gitna. Nasa kabilang ali siya, sa likod nila. Sige. Tama ba ako? Nasa likod niyo siya. Anyway, mukhang may ano na sila, may alitan na. May alitan na sila. Okay, teka, sasagutin ko muna. Karaoke? Nawala si karaoke. Uy, sayang. Gusto ko. Sige, balikan natin. Maganda Actually, yun. alam mo, most ordinances sa mga LGUs, mayroong ordinance naman talaga against Hello po. Ayan, Ayan, si ayan. karaoke. Kasi karamihan ng mga ordinansya sa mga LGU karaoke is yun nga, tama kayo, mukhang alam mo yun, no, pag 10 o'clock, tapos na dapat ang mga... Opo, pero ang pinaglalaban niya po kasi hindi daw po, wala daw po siyang pakialam sa my birthday. Kasi pwede naman daw pong dausin yung birthday na nasa loob lang ng bahay. Siyempre, Pilipino po ako, nakasanayan ko na po yung video okay. Kasi nasa labas siya. Nasa labas pa yung video okay nyo, nasa loob ng bahay. Nasa labas po, pero nasa pangatlong bahay simula sa kanya. Hindi nga, ibig ko sabihin, okay, para alam natin yung konteksto. Nasa labas ng bahay mo, yung mismong yung video karaoke. Oo. Opo. Okay. So, yung mga bisita mo, nasa labas din, doon nagkakantahan. Yes po, kasi masigit lang po yung bahay namin. Yun, Pero nasa yun, ali naman yun. po kami. Okay. Kung tutuusin, may punto yung kapitbahay mo na ginagamit niyo yung kalye, no, para sa party. Although, yung as far as the karaoke is concerned, I don't think you violated the noise ordinance. Kasi usually, karamihan ng mga LGUs, meron niyang noise ordinance, di ba? Yes. Na Oo nga po. bawal mag-karaoke or mag-ingay ng masyadong malakas lalo sa mga residential areas at ang standard time is alas 10 ng gabi. Kaya I think alam ni karaoke yun na hanggang alas 10 ng gabi lang. Opo, Pagtapos nun ay dapat medyo tahimik na kasi nga matutulog na yung mga tao. Ang pinupunto ng kapitbahay niya, wag ka sa labas, gusto mo sa loob ng bahay mo.
Pero nasa labas ka, umaalingaw-ngaw ang lahat ng ano, O, kaya yun yun yung naging problema ang po niya. problema kasi kasi, sa akin dyan rin is, nagpaalam naman po ako sa mga kapitbahay bukod sa kanya kasi sobrang sela niya po eh. Okay. So, paano yun, attorney? Kasi ang nangyari was outside of the house. And ano ba ang karapatan nitong kapitbahay na ito para pagbawalan siya? pwede lang siyang magreklamo sa barangay. Kaya nga, which she She did. did at mukhang inaddress na naman ng barangay yung Yes. sitwasyon. So hindi ko malalaman kung kung magbabarangay kayo pumunta ka ba nung barangay na yun nung kinabukasan, 'di ba? Nung Bali kinabukasan. po nitong Lunes, pinatawag na po ako sa Okay, barangay. so ano First nangyari? hearing po namin. First hearing nila. Anong sabi Opo. mo? Pero sa usapan po namin doon, ang gusto niya po, umalis ako within 1 week, umalis na ako Bakit sa naman? bahay. Kailangan paalisin. Ayun naman ang sinasabi ko sa karaoke na hindi walang korte na kahit anong kanyang pagkakaso, anong reklamo sa yung ingay ay walang mag-order sa na umalis ka ng bahay Sino ba mo. may-ari ng bahay, siya ba? Hindi po. O yun, yung wala. yung may-ari nirerenta nga, hindi ka ko, pinapaalis yun nga sabi nung may-ari. Oo nga. So kung Ba't daw po ako ang aalis? worry mo karaoke is that pwede ba niya ikaw paalisin ng bahay mo ng ganun-ganun lang? Hindi. Ang pinaka-worry mo ng karaoke is baka mabigyan ka lang ng fine ng barangay or ng local government unit for violating the ordinance. Maliit lang naman usually yung fine na yun Or siguro, pagka ganyan, dahil nga ginagamit mo yung public property, Oo, wag mo nang ulitin. Oo, kaya kung paggamitin mo yung public Hindi, property, ang gagawin mo ganito kung gusto mo talagang gawin yan, naintindihan ko minsan may party, maliit lang Yes, yes. Wala ba kayong barangay hall na pwede mong hiramin? Meron po, kaso nga lang po kasi, ganito po yung nangyari sa barangay. Parang sinasabi po kasi nila sa barangay kapag, kadikit nila si Mayor, tutuluyan nila ako. Ganun, so di mo mahiram yung barangay hall? Hindi po, yun nangyari po. Pag hindi daw po ako umalis, tutuluyan ako. Ay, Ano alam naman mo, ang tutuluyan alam mo, sa'yo? okay, actually, ikaw ang may kaso sa kanya kasi kung nag-threat siya ng ganyan, that is a threat. Either grave, actually grave threat yun tutuluyan Ay, siya. nako, usong-usong Oo. grave threat ngayon, ha? Usong-uso ngayon ng grave threat. Gusto niya mapaalis ako sa bahay. Actually, ikaw ang may kaso sa kanya kasi grave threats. Dahil nga para ikaw ay gumawa ng isang bagay, inahamon, sa sinasabi niya ikay tutuluyan, which kung iisipin mo is patay, di ba? Tutuluyan kita. So, ikaw ang may kaso sa kanya. Pag sinabi niya sa'yo yan, sige, ulitin mo, i-record mo para makasuhan kita ng grave threats. Meron po akong record. At Actually, saka may record coercion. po ako nung unang namin sa Grave barangay. threats or grave coercion yan. Kasi coercion yan dahil Harassment. pinipilit siyang gumawa ng isang bagay na wala namang karapatan siyang ipilit. Yan. O di, Oo, gagawin kasi- mo, punta ka ng barangay, Actually, siya naman ang naghahanap na po ako filean ng mo. bahay ngayon. Oo. Wala akong... Paano naman po yung dinown ko dun sa bahay? Hindi, sinasabi ko nga sa'yo, karaoke, walang kaso na pwedeng magpaalis sa'yo kung ang pinagbabasihan lang niya ay ang pag-iingay niyo sa kalye. Okay, so yun, ulitin natin yung recap, ha, para kay attorney. Huwag ka nang umalis ng bahay dahil hindi naman yan wala sa issue yan na umalis ka sa bahay at wala siyang karapatan. Ngayon, sabi ni attorney, pumunta ka ng barangay at siya naman ang ireklamo mo para sa grave threat. Okay. Dahil nga, nag-name drop siya. Pinagbabantaan, nag-name drop ng mayor Tapos, at na para pinapaalis ka ng bahay, gusto mo naman, ang usapan lang naman na yung ingay mo nung birthday party ng anak mo. Correct. At ito Opo. naman ay reasonable, hindi mo naman Oo. ninegosyo yan or something. At saka hindi naman yung araw-araw, minsanan Okay, lang naman. correct. O yun Opo. lang. Ganun paano lang. po yun kung kinakalkal niya yung mga dating nangyari? Sabi niya, 3 beses na daw akong nag-iingay. Kung na-address naman yung each and every time, hindi naman yan parang 3 strikes you're out. It still doesn't matter, hindi ka pa rin mapapaalis na sa bahay mo. The most na pwede mo daw na maharap ay fine. Fine, for example, Pera. reklamo dahil you violated an ordinance or you used yung kalye. Oo. Pero hindi yun enough para ikaw yung matanggal sa bahay. Dahil alam niyo ba na ang ownership is a very powerful right. Yan. Ownership. Yung kunyari po, magpapain ako, nasa magkano po yun? Ano magpa-file ng grave threats or Hindi, coercion? fine. Hindi po, yung Ay, ano po. actually, yung fine, sa ay, video, Depende mga okay. 2,000, 3,000, mga ganyan yun. ganun eh. lang Ah, naman yun. okay po. Oo. Sabihin mo na lang, kasi babayaran ko na lang yung fine. Ganun na lang. Tapos Okay. na. Kasi masyado sila. Mga doktor po kasi yun at saka dikit ni Mayor, kaya nag-aalangan po ako. Hindi, Hindi, wa- di, Hirap sabihin mo sa mag-enjoy. kanila,
minsan lang naman nung nangyari, kung hindi nyo ho kayang At saka, pagpatawad yun. wag silang magbanta ng mga gano'n dahil alam naman nilang wala silang karapatan, no grounds to Oo. make you lose your ownership rights. Correct. Ano lang yun, nananakot lang yun. Kahit Pero wala, siguro yung mayor ninyo, hindi niya papatuloy. oo, dahil wala siyang dahilan para, wala kayong dahilan eh. Kung bahay niyo yan eh. Oo. Di ba? Okay. Paano naman yun? Salamat. Salamat. Sige po, salamat po. Salamat. Okay. Thank Salamat you. po. Di ba? Diba? Nakakaloka talaga yung mga yung mga langaw sa kalabaw. I know. Alam mo yun, yung Mas mataas mas pa. mataas pa ang tingin nila sa sarili nila, di ba? Oo. Hindi nga ikaw yun di ba? O, At sige saka I'm na. sure pag sinabi na yung kapitbahay ko maingay, patanggalin mo nga paalisin mo nga sa bahay, pakapagtawanan pa siya nung, Exactly. parang you may know. inis, yung mayor na dati niyang kaibigan, may inis sa niya, bakit ka ganyan? Oo, Ginagamit wag kang ganyan. ginagamit mo yung pangalan ko. Correct. Botante ko yan. Correct. Anyway, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong gabing ito. Sana hindi nyo kagalit ang kapitbahay Oo nyo. nga. At mag-karaoke tayo minsan. Pero sa, Sa tamang lugar. Oo, karaoke hall. Alam mo yung mga, Ayan. Okay, maraming salamat po at muli I'd like to say hi to Papa Jimmy, Mama Training, and of course, Babe Castro. Ako po ang inyong Mare ng Bayan na pwedeng kumanta kung kinakailangan. Mare Yao. Ako naman ang inyong abogado at kampanilla nakakanta kahit di nyo gusto. Si Attorney PG. Sa ayaw at sa gusto nyo. Bye! Bye!